May mga usaping pangkalusugan na dapat tinatalakay ng tama, malinaw at may malasakit. Nandito tayo ngayon para gawin yon. Pogscast, Let's Talk Pinay. Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Kapag may nakikitang abnormal pap smear, genital warts, or HPV infection, agad nating naiisip, cancer ba ito? Mahahawa ba ang aking partner? May gamutan ba para dito? Pwede pa ba akong magpabakuna? Ilan lamang yan sa mga katanungan na sasagutin natin sa episode na ito. Ako si Dr. Glady Facun or Dr. Glads, ang inyong Pogscaster. Simulan na natin ang pinakaimportanting tanong. Bakit po ba mahalaga ang vaccination or pagbabakuna? So, napakahalaga ng HPV vaccine dahil ito ay isa sa pinaka-epektibong paraan para maiwasan ang cervical cancer at mga iba pang sakit na dulot ng HPV. So, hindi lang nito pinipigilan yung HPV infection, pinipigilan din nito yung pag-progress nito to cervical cancer, to anal cancer, to vulvar or vaginal cancer, pati na rin yung oropharyngeal cancer or mga sakit dun sa lalawigan. Gaano ba ka-effective ang vaccine na ito, Doktora? Sa mga pag-aaral, nakita na mga 96% ng persistent HPV infection ay nababawasan sa paggamit pa lang ng non-valent na bakuna. Meron din na tinataya na mahigit sa 90% ng genital warts ay bumaba na rin, pati ang mga pre-invasive or pre-cancerous lesions, pati na rin yung cervical cancer. Kaya napaka-game changer talaga ng HPV vaccination dahil nakita nila dun sa mga pag-aaral na 86 to 92% ng incidence ng cervical cancer ay bumaba na. In addition to that, Dr. Ging, yung diseases caused by HPV, dagdag ko lang yung penile cancer sa mga kalalakihan, anal cancer para sa mga nagkakaroon ng mga contact, yung mga men having sex with men, pati na rin ang vulvar and vaginal cancer. Pwede itong dulot ng HPV. May mga iba't ibang klase po ng HPV vaccinations. Pwede niyo po ba itong ibahagi sa ating mga audience? For that, meron tayo yung bivalent. Ang covered niyan ay ang HPV 16 and 18. Ang dalawang most common cause ng cervical cancer. Ang susunod naman ay ang quadrivalent. Bukod sa 16 and 18 na high-risk type ng HPV, yung low-risk type na 6 and 11 na nagdudulot ng genital warts ay covered din niya. Yung non-valent naman, in addition to the 6, 11, 16 and 18, covered din ang 31, 33, 45, 52 at 58. So, yun ay covered nung non-valent. Sa kanila, effective sila sa paglaban sa high-risk type, pero hindi ito covered lahat. Sa mga nasabi kong HPV type, yun ang coverage lang nila. So yung mga vaccine na binabanggit mo, parang dalawa yung klase ng vaccine na yan. So yung may preventive na vaccine, yun po yung mga binanggit kanina ni Dr. Bagajong. Ito po yung meron tayo ngayon para sa prevention po ng infection po ng HPV. Meron din po tinatawag na therapeutic na vaccine, pero nasa pag-aaral pa lang po na stage to. So ito para dun sa paggamot po ng existing infection. Yung mga available na vaccines natin, Doktora, paano po ba ito ibinibigay? Ibinibigay siya, yung population niya, starting at age 9 to 14 years old, maaari na siyang ibigay. Ang magkakaiba lang ay yung dosing. No? Kapag binigay siya 9 to 14 years old, kung halimbawa ngayon ibibigay, and then after 6 months, so 2 doses lang, sapat na yon. Kapag ibibigay yon sa edad 15 years old to above, to halimbawa 26 years old na hindi naman kasama sa special population na mabababa ang resistensya, ibinibigay din siya ng 3 doses. So halimbawa ngayon, bibigay para 0, and then after 2 months, and then after 6 months. So parang yun. iba-iba yung population. So yung parang pangunahing binibigyan yung binanggit niya is dapat mga age 9 to 14.
Pangalawa, yung tinatawag na catch-up group. Yun yung sinasabi niya, 15 to 26 years old. And then yung immunocompromised. So, ibig sabihin yun yung mga may HIV or pwedeng tumanggap ng organ transplant. So, sila yung mga binibigyan. Tapos, yun yung paano sila binibigyan. Mga mahihina po ang resistensya. Tama. Pagka mahihina din po ang resistensya, katulad na may transplant, cancer, or may HIV, no? Edad 9 to 14, hindi applicable sa kanila yung 2 doses. So, applicable sa kanila yung 3 doses. So for immunocompromised, 3 pa din. No? pa din. Regardless of their age. age. Pag-usapan naman po natin, no, ang HPV vaccination during pregnancy. Pwede bang makatanggap ng bakuna habang nagbubuntis? Hindi ito routinely recommended sa mga pregnant patient. Kapag ka nabigyan ka at ang susunod na dose mo ay during the pregnancy, hinuhold na ito at ibinibigay na lang after delivery. Halimbawa, nabigyan ang isang pasyente, no, tapos nag-pregnancy test positive. So, nakaka-worry ba yun? Hindi naman. Sa mga studies naman, wala naman itong pangit na idudulot sa baby, hindi naman nagkakaroon ng birth defects, wala namang mga miscarriage, no, na magaganap. So, kailangan lang siguro i-reassure natin na ang nanay na okay naman, wala namang mangyayari at wala namang intervention na gagawin kapag ka nabigyan at nagbuntis. Nabanggit mo kanina, Doc Jonah, no, na after mo i-hold during pregnancy yung next dose, pwede mo nang ibigay pagkapanganak ng pasyente. So, ibig sabihin, pwede rin siya doon sa mga nagbe-breastfeeding. Tama Yes, po ba? oo. Wala naman ding problema sa breastfeeding, no? Hindi naman 'to lumalabas dun sa breast milk. So, wala namang Kaya safe. oo, kailangan Safe siya sa alala. breastfeeding. It's safe during pregnancy. And safe during breastfeeding. Apo. Yeah. Okay. So, paano naman po yung mga pasyente natin, no, na gustong magpa-egg freezing or preservation? Recommended po ba na makatanggap sila ng bakuna? So, yung bakuna bago magpa-egg freezing, actually, yung mga specialist yung sa IVF, mas gusto pa nila na kumpleto na yung bakuna, kasama na doon yung HPV, bago pa magsimula yung egg freezing or yung IVF. Dok, may question yung isang audience natin, no? Kapag po ba may HPV na ako, mawawala ba ito kung magpapabakuna ako? Naku, hindi. Hindi mawawala yung HPV infection na kunwari positive HPV ka kung magpabakuna ka. Kasi hindi naman po ito gamot. So, hindi siya cure, yung bakuna, para sa HPV. Pero, kung bibigyan ka ng bakuna na yon, maaaring magkaroon ka ng protection dun sa iba pang HPV types. So, okay lang. Baka narinig niya yung kanina, Ring, no? Yung tungkol sa therapeutic at saka preventive na vaccination. So, emphasize lang po namin yung available na bakuna natin sa HPV ay isang preventive type ng vaccination. Hindi po siya therapeutic o hindi ito nakakagamot. Common question na na-encounter natin sa clinics natin, Doc, no? For those patients na nabakunahan na pero hindi nila maalala kung nabakunahan na ba sila or kung ano yung na-receive nila, kailangan po bang mag-revaccinate? Oo, kung hindi na nila maalala, of course, we have to restart, no? Yung vaccination. Hindi ka naman magkakaroon ng worry kung na-overdose ba, but it is safer na ma-restart kesa wala kang protection. For those naman, Doc, na nabigyan ako ng bivalent na vaccine. Kaso ngayon, meron ng quadrivalent, meron nonavalent. Kailangan ko bang mag-avail? Hindi naman siya talaga routinely na nire-recommend ulit na, may bago na ito, dagdagan natin, no? Mag-nonavalent naman tayo. Pero I think that would depend on yung magre-receive ng vaccine, no? Dun sa pasyente. If sa tingin niya ay kailangan yung additional protection, then we can actually give. Oo, wala namang problema doon. At least may additional na HPV type na covered nung So, vaccine. parang hindi siya mandatory, pero dapat shared decision making with the yun doctor. with her doctor. So, depende na po sa inyo, no? Kung gusto niyo ng additional na protection, kausapin na lang yung doctors po ninyo, yung OBGYN. Regarding sa schedule naman, Doc, paano po kung
na-delay ako to get my next shot. Okay lang po ba yun? Yes, you would just follow kung halimbawa nabigyan ka 6 months ago. And then ngayon yung susunod. Then, ito yung second dose mo. And then the next one would be again, yung 6 months. So parang okay lang ma-delay. Paano naman Yeah. kung ano po, napaaga? Kasi meron akong flight. Kaya, Kailangan ko pumunta sa ibang bansa. Pwede ba ako magpatusok na agad after siguro a month or a few weeks? yeah. So, kung delay, okay. Yung napaaga, parang hindi. Kasi parang mangyayari nun, hindi kompleto yung immune response. Kasi talagang meron siyang recommended schedule na kunwari, ngayon binigay after 2 months para makagawa ng tamang immune response yung katawan mo. So parang may invalidate yung bakuna na binigay sa'yo na maaga. So dapat ulitin siya pagka ganun. Maliban po, Dok, sa pagbabakuna, meron pa bang ibang ways to prevent HPV infections? Maliban sa pagbabakuna, meron silang tinatawag na mnemonics na A, B, C, D, E para mas madali nating matandaan. Yung iba pang paraan para maiwasan natin yung cervical cancer. A, abstinence. Ibig sabihin, iwasan natin yung pakikipagtalik o parang i-delay po natin lalo na po dun sa mga bata pa. B, be faithful. So dapat maging faithful po tayo sa isang kapareha. C is condom use. Ibig sabihin, gumamit po tayo ng proteksyon dahil maaari nitong mapababa yung transmission ng HPV. Diba? No? But hindi ibig sabihin nun 100% protection. At least, mapababa yung transmission niya. D, don't smoke. So, iwasan natin ang paninigarilyo because napapababa nun ng immune system natin. At alam naman natin na ang laman ng sigarilyo ay carcinogen. So, tumataas pa yung risk natin na magkaroon ng cervical cancer. At ang panghuli, letter E, is early detection. Ibig sabihin, sabi nga ni Gladys, screening, baka mas madaling yung matandaan. Because early detection, ibig sabihin nun, magpa-check up, magpa-screen tayo gamit ng pap smear o yung HPV testing para po mas maaga nating ma-detect yung pre-malignant lesions at mas maaga pong magamot ito at ma-afford natin yung cure. So, tandaan natin, no, ating mga kapogskas, ang unang antas ng proteksyon laban sa HPV infection ay primary prevention, vaccination at yung ABCDE ni Doktora, no? Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikatlong antas ng prevention, which is already the treatment, no? Paano po ba ginagamot ang HPV? So, paano yun ginagamot? So, for low-risk type na HPV, kasi alam natin may dalawang klase yan, yung low-risk saka yung high-risk type. Yung low-risk type, ito yung mga genital warts. So, paano yun ginagamot? Pwede siyang medical, ibig sabihin merong pinapahid lang na gamot para mawala siya. Pwede din siyang surgical, meaning pwedeng cryotherapy, pwedeng electrocautery o pwedeng laser excision. Ibig sabihin, yung laser excision, tatanggalin mo siya gamit ng laser. Yung electrocautery naman, yun yung sinusunog natin, di ba? No? So parang warts sa mukha nyo na sinusunog, ganun din siya. Or pwedeng cryotherapy, meaning freezing siya para mawala yung warts na yon. Pero pag tinanggal na yon, hindi po ibig sabihin no, na nawawala na talaga yung HPV palagi. Kasi meron pong tinatawag na dormant o yung natutulog lang na HPV. So, pwedeng nandun pa din sila kahit po nagamot na po yun sa warts. Kung ang tanong naman sa High high risk risk, type, so sa'yo, Doc, ay low risk type, yung sa, sa high risk type ng HPV, paano ba yung minamanage? So, hindi lahat ay gagawan kaagad ng treatment, no? Hindi po lahat ng HPV high risk positive ay magiging cancer na kaagad. So, there's a percentage lang na may persistent na HPV infection na yun ang nagiging later on, nagiging pre-malignant lesion, and then later on, pwedeng maging malignant na cervical cancer na. So, ano ba? Ang goal ng management muna ay, of course, yung early detection. So, kailangan mo muna siyang ma-detect and then para malaman mo kung ano yung susunod, kung ano yung treatment. Now, kung paano natin, kunyari, may lesion tayo, yung mga CIN1, no? Kung CIN1, kung early naman yon, hindi naman lahat ay treatment agad, pwedeng we have to observe, and then we have to repeat the screening, and then monitor natin.
Now, kapag CIN2 or worse, doon napapasok yung mga conization, no? Yung LEEP, if warranted, or mga thermal ablation and anong tawag nito? Cryo? And cryotherapy. Oo. Sa ablative Oo. procedure. And hindi ko pala nabanggit yung colposcopy. Yeah. Oo. Dun sa, kunyari, low risk. Oo. Pwede yun ng repeat screening eh. So, yun yung mga low risk individuals, inuulit po yung screening. For example, ulitin ba yung pap smear o ulitin ba yung HPV testing? Ngayon, for high risk, dun pumapasok yung colposcopy. Kasi kailangan mo ng additional na pagsusuri para makita po natin kung meron na po talagang problema dun sa cervix o yung meron na bang pre-cancerous lesions pagka nagkaroon ka ng abnormal na pap smear. So, yun yung mga high-risk types, di ba? No? So, ano ba yung colposcopy? Ang colposcopy is a form of, makikita mo din, merong machine of course, no? Mamamagnify yung cervix. So, yung operator or yung doctor na titingin, mas makikita yung problem, no? Nag-a-apply tayo ng acetic acid and yung Lugol's iodine just to check kung mayroong abnormality doon sa cervix. Now, kung mayroong abnormality, no, nag-positive VIA or hindi rin nag-uptake doon sa Lugol's iodine, kung halimbawa may problema doon, magbabiopsy. So, doon makikita kung merong bang, yung sinabi ko kanina, yung mga CIN1 or mga precancerous lesion or 2 or 3 mga precancerous na lesion ng cervix. So, doon pa lang malalaman natin kung ano yung next step, no? Yung binanggit ko kanina, yung mga excisional procedures para sa mga CIN 2 and 3 na pwedeng gawin. Ngayon, yung excisional procedure, tatapyasin po yung cervix, no? Yung conization using yung knife na parang kukuha doon sa ectocervix, yung nasa labas na cervix para malaman kung nag-invade na ba siya doon, kung may abnormality at hanggang saan. And then, yung yung loop, electrosurgical excision procedure or LEEP, gumagamit siya ng wire, parang naka-loop. Yun din, kukunin din niya yung ectocervix para malaman yung extent din ng kanyang pre-cancer lesion. Kakabahan yung mga audience natin, doktora, kasi narinig may pagtapyas, no? Tapos may pagkuha ng laman doon sa kwelyo ng matres. So, liwanagin lang natin, yung colposcopy po, yung sabi ninyo para tong malaking microscope, no, na tinitingnan yung cervix natin kung may abnormality. Masakit po ba yun? Actually, para ka lang pinap-smear, di ba, naglalagay tayo ng speculum sa puwerta, yun ang medyo hindi komportable. Totoo naman, hindi talaga komportable ang speculum. Pero, ang layunin nun, para makita natin yung cervix. Para pagsilip natin dun sa malaking microscope, kitang-kita na natin at parang mazo-zoom in natin yung sa cervix. So, yung doing the colposcopy itself, hindi siya masakit. Para ka lang pinap-smear, mas matagal lang yung paglagay ng speculum. Pwedeng medyo uncomfortable, Yes. pero hindi painful. Opo. Pero Yung pag nag-biopsy, I naman think po. doon, no? Baka doon merong konting kirot. Pero tolerable. O yung kakayanin po, kasi parang kumurat lang naman po ng laman. Pero kasi intindihin natin na importante yon, lalo na kung may makita doon sa colposcopy, kukunin yung laman para mapatunayan natin kung meron ba talagang problema o wala. Kung may panimula po na cancer or wala. No? Yun namang nasabi niyo, doktora, no? Yung thermocoagulation, excision, cryotherapy, loop electrosurgical excision procedure. Under anesthesia naman po ito, doktora. Tama po ba? Yung excision procedure, actually, yung kapag LEEP, maaaring gawing under anesthesia, pero may mga gumagawa din na na walang anesthesia, no? Pwedeng yung as outpatient lang, hindi naman kailangan i-admit. Opo. So, para sa mga pasyente po na may high-risk type ng HPV infection, colposcopy, biopsy, kung may makitang pangit na bahagi ng kwelyo ng matres, and then treatment. Pareho po ba ito sa pregnant patients? Sa mga buntis, halos parehas din. So, nagko-colposcopy din, lalo na ang gagawa nito dapat yung mga trained
na colposcopist. So, pwede din yun gawin. Pinakamaganda siyang ginagawa o usually ginagawa sa second trimester pero pwedeng gawin anytime. Pero ang catch doon is mas mahirap kasi siya gawin dahil iba ang itsura ng cervix pag buntis. Mas vascular siya, so mas madugo. So kung kinakailangan mong mag-biopsy, gagawin mo na lang talaga siya pag indicated kasi mas madugo kumpara dun sa hindi buntis. So kaya talagang expert dapat yung gumawa kasi iba yung makikita pagka buntis. Ngayon, kung tinanong mo din yung regarding sa treatment, so halos parehas din. So may treatment din for buntis na babae na merong pre-malignant na lesions. For example, low risk yung nakita, yung mga CIN1, in-observe din, di parehas dun sa hindi buntis. Kung CIN2 and 3 dito nagkakaiba. Kasi dun sa isa, pwedeng may bigay ka ng gamutan, di ba? Pwedeng i-excise mo na siya, pwedeng ablative. Dito, pwedeng close follow-up lang hanggang sa manganak na siya, tapos babalikan mo na lang yung evaluation 6 to 12 weeks postpartum. Bakit? Kasi usually po, pagka yung precancerous lesions pagbuntis, pwede pong hindi lumala, pwede nga po yung iba ay nawawala during pregnancy. So bakit naman 6 to 12 weeks postpartum? Dahil yun ata yung pinakamagandang time para suriin ulit yung cervix dahil dun sa panahon na yon wala na po yung changes na binanggit ko kanina na related to pregnancy. So yun yung mga halos pagkakatulad, saka yung may konting pagkakaiba ng gamutan pagka buntis at saka hindi. Paano naman po, Doktora, pag cervical cancer na? Of course, before maging cervical cancer, dapat na biopsy. Yun nga, sabi nga ni doktora, dapat expert yung magagawa. Dahil nga, mas magiging madugo during the biopsy, no? Yun. And then, kapag cancer na nga siya at may biopsy result na, so magdidepende kung anong edad ng pasyente, kung ano ang type ng cancer niya, kung ano yung fertility, fertility options, no? Tsaka kung anong stage, of course, ng cancer niya. Yun ang isa sa pinaka-importante kasi kahit gusto natin minsan na i-conserve, no? Paano kung advanced stage na? So, I think magdedepende, doktora, dun sa kung ano yung status, overall health and status ng pasyente, kasama ng age, ng stage, kung anong klaseng cervical cancer ito meron at kung ano yung gusto rin ng pasyente. So, doon magdedepende. So, ano ba yung mga choices? Ngayon, kung buntis, no, meron tayong pwedeng gawin, no, na mga treatment katulad nung yun nga lang pwedeng mag-cause ng abortion. So, magdedepende po doon talaga sa pag-uusap ng doktor at nung pasyenteng may cervical cancer. Oo, factor talaga doon pagka yung buntis is pati yung age of gestation. Ano yung edad ng pagbubuntis? Kung anong pregnancy, trimester o ilang weeks na po siya. Yeah, doon sa gamutan, maliban doon sa binanggit po ni Dr. Bagajong, di ba parang parehas doon sa hindi buntis. So, yung mga gamutan na yun, pwede talagang operahan, yung radical hysterectomy, pwede ngang modified, simple, depende dun sa stage ng sakit. Yung iba naman, nabibigyan po nung sabayang chemotherapy at radiation, lalo na kung locally advanced. Pero kung advanced stage o yung disseminated na po, nabibigyan na po sila nung high dose na chemotherapy. So, ganun po siya. At ang mode of delivery ay dapat cesarean section. Hindi po pwedeng mag-normal delivery kapag may cervical cancer dahil di ba, pagka lalabas sa puwerta, no, magdadilate o bubukang cervix, pwedeng mapunit yung bukol sa puwerta, magbe-bleeding. Pwedeng hindi maihinto yung pagbe-bleed. Kaya dapat ay cesarean section kapag may cervical cancer. Pwede rin kasing maharangan po ang bata. Yes, isa rin yun. Kung so, pwedeng maharangan, pwedeng duguin. Delikado para sa mommy. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa nutrition. Meron po bang mga pagkain or supplements na pwedeng kainin or i-take para
makaiwas or matreat ang HPV infection? Actually, Dr. Gladys, yan ang common question ng mga pasyente, no? Ano po ba yung bawal? Ano po ba yung dapat kong kainin? So, sa mga pag-aaral, wala naman talagang, kumbaga, recommended na pag may cancer, ito yung mag-take ka ng supplement, ganito, no? But in general, kung HPV ang pag-uusapan, nawawala or gumagaling ang HPV dahil sa immune system, no? Yung paglaban ng immune system ng katawan natin. Siguro, paano lalakas ang immune system natin? So, kumain tayo ng masusustansyang pagkain. Katulad ng, of course, prutas, gulay, high fiber diet, yung mga lean protein, ano pa ba, yung mga whole grain, yan yung mga nakakatulong na magpalakas ng resistensya natin para maiwasan hindi lang ang HPV but in general lahat ng mga pwedeng maging sakit natin, no. May mga tinitignan din po na pwedeng makatulong sa not necessarily cure the HPV but magkaroon ng parang cervical cell health. Katulad ng folic acid, no, folate, ano ba yung mga yon, yung mga green leafy vegetables, beans, at saka citrus. Yan yung mga pwede nating i-recommend sa mga pasyente natin. But we have to make it clear na hindi siya treatment for the HPV infection or cervical cancer, but it would help yung pasyente na makarecover from any infection or problem sa katawan. Ano pa ba yung mga ibang... immune system talaga yung target. Yes. Parang pinapaganda lang. So, yung usual natin, di ba, yung vitamin A, C, and E, di ba, mga antioxidants. Pero wala, sinasabi lang, pinapaganda yung immune system natin, but not cure for HPV. Nandun din yung vitamin D and zinc, di ba, no? So, ganun din yung how it works. Improve immune system, but not HPV cure, di ba? But kailangan po kayong maging vigilant. Oo. Kasi mapapansin nyo dun sa online, di ba? Uso ngayon ng online shopping. Yan. Nandun yung mga advertisement ng HPV cure. May mga herbal, mga gamot. Ang nakalagay talaga dun para mawala ang HPV. Gamot para guaranteed mawawala ang HPV. Hindi po yun totoo. Kasi hindi siya regulated. Walang matibay na pag-aaral. Yung majority Oo. Hindi ko naman nilalahat kasi baka yung iba po dyan meron naman talagang basis for may evidence. But majority, nung makikita niyo po sa online ay kailangan niyo pong suriin mabuti bago po kayo bumili. Dok Jing, emphasis ko lang doon, no? Di ba sabi nga nila, doon sa social media, maraming nagkiklaim na cure all or natitreat nito yung iba't ibang sakit. Pero doon sa ilalim, meron pong nakalagay, no approved therapeutic claims. So, maging vigilant, maging mapanuri. Minsan kasi gumagastos lang tayo na wala naman tayong benefit. And oftentimes na inuuna ng pasyente yung mga supplement before the actual treatment, which is medyo delikado dahil mas usually advanced na pag dumarating sa atin. Kaya sana mapanuri tayo sa mga produkto online. Dok, kung halimbawa nagpagamot na ako for HPV infection, ibig bang sabihin nito protektado na ako from future HPV infections, parang sa COVID? Yeah, actually magandang question yan. But hindi pa tayo protektado. Halimbawa, nagpagamot ka na para sa may cervical lesion. Kung yung sinasabi nating lip o mga conization, halimbawa naalis na yon, hindi ka pa rin protected, no? Naalis yung abnormal na cells. Pero maaari ka pa rin magkaroon ng infection. Pwedeng nagkaroon ka ng reinfection or pwedeng anong tawag nito? Magkaroon ka ng ibang type ng infection, ibang HPV type na pwede. So, hindi pa rin siya ganap na protection kung kahit na na-treat ka na. Kasi maaari pa rin itong maging persistent sa payo. So, pwede ko ba itong maipasa sa partner ko? Yes, maaari mo siyang ipasa sa partner. So, ingat pa rin talaga, no? At hindi tayo pwedeng pakampantin, ay, na-treat na ako niyan, wala na, no? So, kailangan ma-monitor pa din tayo. Yeah.
Ano po yung kailangan tandaan ng ating mga viewers, no? After treatment, ano po ba yung kailangan gawin? So, sa pag-follow up or pag-monitor, pwede po tayong magpa-repeat pap smear or HPV testing kung ano yung available, at saka yung colposcopy kung kinakailangan. Halimbawa, nagkaroon na rin ng dating HPV, maaari pa rin naman magpabakuna kung gusto, kasi marami pa rin namang HPV type na covered ng vaccine. Ang isa ring i-consider natin, pwede po natin i-recommend na magpabakuna ang partner, Yung mga lalaki. yung mga lalaki. Basta usaping HPV talaga, lagi po tayong bumabalik sa early detection and prevention. So, para po sa ating mga ka-Pogscast, ano po ang may iwan ninyong mensahe para sa kanila? Number 1, tatandaan na ang cervical cancer ay maiiwasan. Paano maiiwasan? Unang-una yung binanggit na tinalakay natin ngayon is yung pagbabakuna at yung pagpapascreening gamit yung available sa inyong lugar, either HPV testing or pap smear po. In addition to that, yung sinabi mo kanina, Doc Ging, yung pag-alala sa A, B, C, D, E. So, kailangan matutunan natin na agampanan din ang ating tungkulin sa ating kalusugan, lalo tayong mga babae. So, marami na po ang gumaling sa mga nagkaroon ng cervical cancer. Pero mas maganda sana kung mape-prevent pa natin ito. Yun lang po. Maraming salamat, Doc Ging and Doc Jonah, sa ating napaka-produktibong talakayan. Ang HPV infection ay hindi dapat kinatatakutan, kundi dapat pinaghahandaan. Prevention is powerful, but early action saves lives. Alamin, iwasan, labanan ng HPV. Kung nakakatulong sa iyo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Pogscast. Baka ito na ang impormasyong kinakailangan mo at ng taong mahal mo. Mula sa Philippine Society for Cervical Pathology and Colposcopy, alamin, iwasan at labanan ng HPV. Sa bawat yugto ng buhay ng isang babae, may kwento at may tamang kaalaman na dapat maunawaan at pakinggan. Pogscast, Let's Talk Pinay!